In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and enkindle them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Please be seated. Good evening, brothers and sisters. Welcome to the annual Advent recollection here in the shrine of the Parish of the Five Wounds of our Lord Jesus Christ. To start with, a quick view of what we are about to do this evening. First, let us equip ourselves with the spirit of Advent. And second, let our journey with Joseph and Mary, as we go on in our preparation on this coming of our Lord. So first, what is Advent? Advent is a word, it comes from the Latin word adventus, which means coming, or advenere, which is to come. As we observe po, among the liturgical season, the season of Advent seemed the shortest weeks of preparation. The season encompassing the 4 Sundays and weekdays leading up to the celebration of Christmas. In this Advent po, there are 2 periods of Advents. Una, Advent of Christmas, and pangalawa naman, Advent of Parousia. First, Advent of Christmas, ito po yung preparation, a period of preparation for the celebration of the birth of our Lord Jesus Christ at Christmas. At ito po yung paghahanda natin sa pagsilang kapanganakan ng batang si Jesus. Pangalawa, Advent of Parousia. Ito po yung Pasko ng paghahari o sabihin nating muling pagdating ni Jesus bilang isang hari. In this period, a time of preparation that directs our hearts and our minds to Christ's second coming at the end of time. As we observe po, our Advent readings in the first Sunday of season calls us to be alert, ready, and not weighed down and distracted by the cares of the world. So, ang sabi po doon, maging alerto at maging handa. So, in this way, Advent includes an element of penance in this sense. Una, preparing. Pangalawa, quieting. Pangatlo, disciplining. First, in preparing, lalo na po sa kalinisan ng ating kalooban. At alam naman po natin na nagiging handa lang po, naging malinis ang ating kalooban through sacrament of confession. Quieting is practiced through prayers and adoration. While disciplining, yung disiplina sa sarili na gumawa ng kabutihan at iwasan ang mahulog sa kasalanan. So doing this penance will make our hearts holy, joyful, and ready for the Christmas. Pope Francis says, Advent invites us to a commitment of vigilance, looking beyond ourselves, expanding our mind and heart in order to open ourselves up to the needs of people, of brothers and sisters, and to the desire of a new world. Ibig sabihin po, ang paghahanda natin sa panahon ng Adbyento ay hindi lang po ito nakatuon sa ating pangsariling kabutihan. As Pope Francis said, expanding our mind and heart in order to open ourselves up to the needs of people. Brothers and sisters, part of our preparation is charity works for the needs of our brothers and sisters, for the needs of others. Lalo na po sa panahon ngayon ng pandemya, that all of us are trying to lift up from our situation. Maraming tao ang nangangailangan. At ito po yung mga pagkakataon that we are encouraged also to help them
sa kanilang mga pangangailangan. Now, knowing about the importance of these things, paano po ba natin tunay na maihahanda ang ating sarili sa panahong ito? Para maging tunay na handa ang ating sarili sa panahong ito, kailangan natin ng gabay at modelo. And no other person closest to Jesus other than his parents, Joseph and Mary. So let us journey with Joseph and Mary as we go on with our preparation on the coming of the Lord. So for my part, journey with me as I reflect on the life of Saint Joseph. And for the life of Mama Mary will be presented by Father Dennis. First, we know very little about Saint Joseph. Yes, we know si Saint Joseph ay husband of Mary and earthly father of Jesus. But by heart, even though we know these things, kunti lang yung nalalaman po natin about sa Kanya, with all our heart and devotion, we believe that Saint Joseph has always held a special place in the life of Christian, in the faith of Christian. That is why, in honor of Saint Joseph, itinalaga ni Papa Francisco ang isang taong bilang pagkilala sa kanyang kadakilaan. At ngayon nga po, bilang pagtatapos ng taong pagdiriwang ng pagunita sa buhay ni San Jose, ay hayaan po nating samahan at gabayan po niya tayo sa ating paghahanda sa ating sarili sa panahon ng Adbento. Ano po ba yung mga mahalagang katangian ni San Jose bilang butihing esposo ng ating mahal na inang Maria at ama ni Jesus na pwede nating gawing pundasyon sa ating paghahanda sa Adbento o sa paghahanda natin sa Kapaskuhan? Actually, sa pagiging marangal at butihin tao ni San Jose, masasabi nating maraming mga katangian ang pwede nating maging modelo sa ating paghahanda o magiging gabay sa ating paghahanda. Pero sa pagkakataong ito, magbibigay lang po ako ng 3 life virtue na nakikita ko sa katauhan ni San Jose na masasabi kong lubos nating kailangan sa paghahanda sa pagsalubong natin sa darating na Kapaskuhan. Una, Saint Joseph as just and reverent man. Saint Joseph as just and reverent man. Matthew 1:24, it says, when Joseph awoke, he did as the angel of the Lord had commanded him and took his wife into his home. Ano po ba yung nangyari bago nito? Ito po yung event when Mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. At ito yung oras na malaman po ni San Jose ang pagdadalang tao ni Maria before pa lang sila nagsama. There's some doubts sa kanyang isipan, sa kanyang puso. Actually, maraming mga teorya po ang nagsasabi patungkol sa pagdadalawang isip ni San Jose na kupkupin si Maria kahit alam niya ang kalagayan nito. Pero isang tunay na dahilan po na kanyang pagdadalawang isip na pakasalan si Maria ay nakikita po niya sa kanyang sarili na hindi siya karapat-dapat na maging asawa ng ina ng Diyos. May nabasa po akong book about consecration of Saint Joseph at napakaganda po ng interpretation ng author tungkol po doon sa pagiging matuwid ni San Jose. According to the author, Saint Joseph love, faith, humility, and reverence are so great that no time did he suspect Mary's purity and innocence.
Siguro po, kung sa panahon natin ngayon, kung ang isang babae ay nagbuntis at wala naman siyang asawa, iba na po ang magiging isip ng mga tao. Maraming magiging marites. O halimbawa, engage ang isang lalaki sa isang babae, pero nalaman niyang buntis ito kahit wala pa namang nangyari sa kanila. Ewan ko lang kung ano ang isipin ng lalaki. But we have to think, brothers and sisters, that in the case of Saint Joseph, he was absolutely positive that Mary was innocent and that her conception was something planned by God. Meaning, in the mind of Saint Joseph, Mary belonged to God, and God would take care of her. He trusted God, and he also trusted Mary. For this reason po, Saint Joseph desired to distance himself from God, from Mary. Lalayo siya hindi dahil hindi niya mahal si Maria, but lalayo siya dahil mas una niyang minahal ang Diyos. And that's what make him righteous and just. He doesn't want to step into the grace of God and takes all the credits. But being a just man, he perfectly united to the will of God. Out of reverence and justice, he was willing to step out of the picture completely and let God do the kindness. At nakita ito ng Diyos. That moved the heart of God. Kaya't pinagtibay po ng Diyos ang kanilang pagsasama and made him our Father in faith. Ang pagtanaw po ni San Jose sa pagdadalang tao ni Maria ay isang modelo din po ito sa atin, brothers and sisters, sa ating paghahanda ng paghahari ng Diyos sa ating buhay. Maging matuwid at laging tingnan ang bawat pangyayari sa ating buhay ng may pagpupuri sa Diyos. Ito ang gabay na itinuturo po ni San Jose. He teaches us to give God His due, even if it requires us to be willing to sacrifice everything we love. Tinuturuan po tayong huwag magpadalos-dalos sa ating mga desisyon, but act with kindness and humility. Most of all, laging hingin ang gabay ng Diyos sa pamamagitan ng pagdadasal. Ika nga, ipasa Diyos ang lahat. Second, Saint Joseph as diligent and hard-working father. Yung kasipagan ni San Jose. Matthew 13:55, it says, "Is he not the carpenter's son?" Ito yung tanong ng mga tao patungkol kay Jesus. Si Jose po, bilang karpentero, ito yung trabaho niya bilang isang ordinaryong manggagawa. Isang tanda ito ng simpleng buhay at simpleng pagkatao ni San Jose. Saint John Paul II says, Saint Joseph brought human work closer to the mystery of redemption. At ito po ang alam po natin na ito po yung pinakaayaw ng demonyo. Person who is honest and diligent in his work. Kahit sa simula pa lang, ito yung unang atake ng demonyo sa sangkatauhan, sina Adam at Eva. Nang sila'y inatasan ng Diyos na maging tagapagbantay sa halamanan ng Eden, the devil deceived them. At ito din po yung ginawa ng demonyo sa pagbabakasakaling ma-deceive niya si Jesus. He offered easy and prosperous life. This during the temptation po of Jesus in the desert. The devil particularly disdains the fact that because of love, God humbled himself and became man.
making himself capable of manual labor. Bago pa man po si Jesus nagsimula sa kanyang misyon, he spent many years sa workplace ng kanyang ama na si San Jose bilang isang karpentero at ordinaryong manggagawa. Kaya po ito yung tanong ng mga tao sa kanilang bayan. Saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ganitong mga kapangyarihang gawa? Hindi ba ito ang anak ng karpentero? Jesus is God, but in His humanity, He learned how to work as a man by imitating the example of His earthly father, Saint Joseph. Alam po ni Jesus na hindi madali ang pagiging isang manggagawa. Kaya gusto niyang bigyan ng kaginhawaan ang mga manggagawa na dugot pawis ang puhunan sa pagtatrabaho. Kaya po, sabi niya in the Gospel of Matthew, "Come to me, all of you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke and learn from me, for my yoke is easy and my burden light." Bilang mga magulang, tungkulin niyo pong tuwangan ang pangangailangan ng inyong pamilya sa pamamagitan ng pagtatrabaho at paghahanap buhay. At sa panahon po natin ngayon, na puno po ng kahirapan na dulot po ng pandemya, ay hindi maikakaila po na dumarating yung pagkakataon na sa gitna ng iyong pagsusumikap ay napapagod at napapatanong kayo ng may kunting pagdududa sa inyong sarili. Kung kaya nyo pa bang magsakripisyo at itaguyod ang inyong pamilya. Alam ko po ang ganitong sitwasyon sapagkat naranasan din po namin ang ganitong paghihirap sa aming pamilya. Dugo at pawis sa pagtatrabaho. Dito po kami naitaguyod ng aming mga magulang. Alam niyo po, dati, naalala ko po ang sweldo ng aming papa ay enough lang talaga iyon para po sa pangbayad ng aming utang. Dahil po sa kakirampot ng aming budget sa araw-araw, ay minsan, kahit yung isang lata ng sardinas po, ay enough na po yun sa amin para paghati-hatian ng 9 katao sa pamilya. At kung makakabili man ng konting karning baboy o karning manok, parang fiesta na po iyon sa amin. Pero kahit ganito man po ang situation, ganito kasimple ang buhay ng aming pamilya, kahit ganun man kasimple ang trabaho ng aming papa bilang security guard for many years and until now still working, ni minsan hindi namin narinig sa kanila ang pagsuko. Sila'y naging matatag para sa amin, sa kanilang mga anak. Kahit busy man sila sa kanilang pagtatrabaho, hindi pa rin sila nagkulang sa pagpapalaki ng maayos sa amin. Hindi ba't ito din po ang turo sa atin ni San Jose bilang isang mabuting manggagawa? Hindi lang dapat nakafocus o nakatuon ang atensyon sa pagtatrabaho. Dapat may panahon din para sa Diyos, para sa pamilya, at para sa sarili. At ito po yung ipinakita ng aming mga magulang sa amin. Magbigay ng panahon para sa Diyos, para sa aming pamilya, at para sa aming sarili. I know kaming mga kaparian po, or we consecrated person, religious person, we are also encouraged to become diligent worker like Saint Joseph para sa bayan ng Diyos. And by heart, we know that this work can be difficult. So like everyone else, we too need some rest and recreation. So, don't be surprised if kung minsan nakikita nyo po kaming nagbibisikleta, o minsan naglalakad sa mall, o minsan kumakain sa restaurant, o minsan pumupunta sa mga resorts. Well, ito po ay nakakatulong sa amin to avoid stress and fatigue. But
other than this external recreation and refreshment, don't be surprised if you see us sometimes walking and praying the rosary, or minsan nakatulala lang sa harapan ng Blessed Sacrament. Because more than anything, like Saint Joseph, trusting everything to God in prayer is worth time consuming. That is vacation with the Lord. Ang isang pagiging mabuting manggagawa ni San Jose ay dakilang paalala din po sa atin bilang mga nagsusumikap na itaguyod ang pamilya mula sa kahirapan na ang puhunan ay dugo at pawis lang, o bilang nagtatrabaho para sa ikabubuti ng buhay. Naway sa paghahanda po natin sa panahon ng Adbyento po, ay tularan po natin ang pagiging isang mabuting manggagawa ni San Jose, na dapat una muna ang Diyos bago ang lahat. Pangatlong virtue po o character na makikita natin kay San Jose ay Saint Joseph as mirror of patience. Yung pagiging pasensyoso po ni San Jose. Happy are all who wait for Him. Ito po yung sabi ng sa Book of Isaiah, chapter 30, verse 18. I believe that patience is a virtue. But many of us find hard to practice this virtue. Not even as priest or as consecrated person are excused of this. Napakahirap i-practice po yung virtue. Virtue ito, yung pagiging pasensyoso. Ang manatiling mapayapa, ang kalooban at maging kalmado sa lahat ng oras ay hindi po natin kontrolado. Isang experience po, kumain kami sa isang restaurant at napakatagal ng service. Alam niyo po, nag-antay ba naman kami ng 1 oras at kalahati bago kami nakakain. Buti na lang, hindi nagreklamo yung aming mga tiyan. But kung ibang tao pa po ang nasa situation yon, iwan ko lang. What I mean is, hindi madali ang pagtiyataga. And believe me, maraming mga pagkakataon na susubukin ang ating pasensya. Kahit mga kunting trials lang po yun. Pero susubukin pa rin ang ating pagiging pasensya, ang ating pasensya. Kung titingnan po natin ang buhay ni San Jose, siya ay salamin at modelo ng pagpapasensya at pagtiyataga. But you know, his mission required a lot of patience. Una, nung malaman niya na nagdadalang tao itong si Maria bago pa lang sila nagsama, he waited for the Lord to reveal what He wanted him to do in response. At nung naglalakbay sila papuntang Egypt, he had to wait for days, weeks, months, years, bago makabalik sa sariling bayan. But Saint Joseph used those extreme trials as an opportunity to grow in patience and in holiness. Pero tandaan po natin, habang lumalalim po ang ating pagtiyataga o ating pagiging pasensyoso, hindi po ibig sabihin na malaya na rin tayo sa mga alalahanin. Look at Mary and Joseph in the Gospel of Luke. When Mary and Joseph lost Jesus for 3 days in Jerusalem, they searched for Him with great anxiety. With great anxiety. But in spite of that anxiety, they're still calm and patient, for they had boundless confidence in the divine providence. Brothers and sisters, paano po ba natin maisasabuhay ang natatanging turo ni San Jose at Maria sa pagtiyataga at paghihintay ng puno ng pagpapasensya?
Mother Teresa once said, "Without patience, we will learn less in life. Without patience, we will learn less in life. We will see less. We will feel less. We will hear less." Like Saint Joseph, mirror of patience, let us learn the secrets to grow in patience. And the secrets are becoming more lovable, merciful, peaceful, kind, and most of all, full of confidence on the divine providence, just like Mary and Joseph. At ito po yung mga simpleng katangian po na pwede nating pagnilayan sa ating buhay, sa buhay ni San Jose. Saint Joseph as just and reverent man, Saint Joseph as diligent and hardworking father, Saint Joseph as mirror of patience and endurance. Sa ating paghahanda din po sa Kapaskuhan, Saint Joseph, husband of Mary, earthly father of Jesus, let us journey with him that our life may be worthy and ready, joyful, in preparation for the coming of the Lord. At ito po yung pwede nating pagnilayan sa ating buhay. Sa tulong ni San Jose, naway maging masigasig pa po tayo o maging mapagtibay pa po tayo sa ating paglalakbay, paghahanda sa panahon ng Adbyento.